Tinanong ni Shizune kina Kakashi kung ano ang tiyak na sitwasyon nila ngayon kaya sumagot si Kakashi na may 4 na shinobi na kayang makagalaw ng malaya sa smoke screen at mayroong malaking lalaki pati na ang crystal user at naruroon sila sa lawa na nilalabanan ang Three Tails. Ininform ni Tsunade na kailangan na nila itong simulan at isil ang Three Tails at kung nakuha ng mga kalaban ang kapangyarihan ng Three Tails ay nasa panganib sila. Dagdag pa ni Kakashi na may nakita si Naruto na bata sa lawa at sinasabi nito na kayang kontrolin ng bata ang Tailed Beast at nakita rin ni Naruto na kasama ng Crystal Style User ang bata at mukhang close ang dalawa. Nagtataka si Shizune kung anong gagawin ni Orochimaru sa bata kaya sumagot si Yamato na gagawing Jinchuriki ng Three Tails ang bata. Ininform na ni Shizune sa lahat ang mga utos ni Tsunade tungkol sa kanilang strategy at pagbabago sa team formation. Ang paghahanap nila sa hideout ni Orochimaru ay tapos na at si Sakura, Hinata, at Ino ay sumasailalim sa utos ni Shizune. Si Kakashi naman ang mamumuno sa iba at dagdag pa ni Kakashi na ang kanilang bagong misyon ay isil ang Tailed Beast at protektahan ang bata sa mga kalaban na konektado sa Three Tails. Ininform pa ni Shizune na hindi nila layunin na kunin ang Tailed Beast at kahit nasil nila ito ay buburahin nila ito sa space na kung saan wala nang makakahawak pa dito at iyon ang kagustuhan ni Tsunade. Napapatanong si Kibo kung paano nila masisil ito dahil ang Tailed Beast ay may malaking chakra kaya sumagot si Shizune na kailangan ito ng maselan na halaga ng chakra control at concentration at dahil nagsasanay sila Sakura at Ino ng kanilang medical ninjutsu ay magiging kapaki-pakinabang ang kanilang karanasan sa gagawin nila. Sinama ni Shizune si Hinata at sumagot si Hinata na wala siyang experience sa medical ninjutsu kaya sinabi ni Shizune na ang mahalaga ay ang abilidad ni Hinata na makontrol ang chakra at kahit na hindi niya alam ang medical ninjutsu ngunit ang kanyang mastery sa gentle fist at ang kanyang byakugan na kayang makita ang flow ng chakra ay magiging kapaki-pakinabang. Ininform ni Kakashi na ang mga natitira ay susunod kay Yamato at sa kanya para sa proteksyon dahil ang mga kalaban nila na target ang Three Tails ay hindi na lamang uupo at manunood habang sinisil nila ang Three-Tailed Beast kaya malamang na ito ay aatake. Tinanong ni Tenten kung paano sila maggugrupo kaya sumagot si Kakashi na ang kailangan nilang gawin ay pigilan ang Crystal Style User ngunit kung lahat sila ay kinaharap si Gurren ay ang silang team ay hindi magkakaroon ng proteksyon kaya naiisip ni Kakashi na hatiin nila sa dalawa ang team habang ang isang grupo ay nakapokus kay Gurren. Si Naruto, Sai at Shino at Kakashi ang lalaban sa Crystal Style User at ang iba ay kay Yamato at nagsimula na silang magplano. Habang may iniisip si Gurren ay biglang nasa likod si Rinji at nagtataka si Gurren kung bakit hindi niya napansin ito at sinabi ni Rinji na nawawala na ang fog kaya balak na nila Gurren na gumalaw. Handa na ang mga taga-Konoha sa kanilang plano at inutos ni Shizune na kapag nakita nila ang bata ay protektahan nila ito. May ipapakita si Tenten at ito ang scroll na hinanda ni Tsunade para sa pagsesil sa Three Tails at binigay ni Tenten ito kay Naruto at nagulat si Naruto dahil ang laki nito dahil sabi ni Shizune na kailangan nilang mapahina ang malaking halaga ng chakra ng Tailed Beast at balak na rin nilang gumalaw. Pumunta na sa pwesto ang ibang grupo bukod sa Silang Team at magsisimula na rin ang Silang Team. Ininform ni Shizune na gagawin nila ang four-corner silang barrier at sunod ay hahanapin nila kung nasaan ang Three Tails at gagawin na ang silang Juso. Nilabas na ng 4 ang kani-kanilang scroll at sabay na ng 4 na gawin ito. Inangat na nila ang Juso at inutos ni Shizune na kailangan nilang panatilihin ang chakra balance at kung nasa baba na ng barrier ang Three Tails ay magre-react ang Juso. Tinanong ni Sakura kay Shizune kung ipinagpatuloy nila ang chakra control na ito at lumitaw ang mga kalaban ay hindi nila malalabanan ito kaya sumagot si Shizune na hindi nila kailangan na lumaban at kailangan lamang nilang mag-concentrate sa kanilang chakra control at maniwala sa kanilang mga kakampi na sila na ang bahala sa mga kalaban. May hinahandang Juso si Shino at handa nang umalis sina Kakashi at inutos kay Sai na parehas lamang na formation ang gagawin nila nung si Yamato pa ang captain nito. Biglang umatake si Gozo ngunit nakaiwas ang 3 at nagbato ng crystal si Gurren at sinangga ito ng 3. Umatake sa taas si Gozo at pinatalsik ni Kakashi si Gozo. Umatake si Gurren kay Naruto at tumalon si Naruto ngunit pinataas ni Gurren ang crystal niya kaya gumamit ng clone si Naruto upang sipain siya para makaiwas. Lumabas na si Kigiri at umatake dito si Yamato at ginapos. Umatake na si Lee at gumamit ng Leaf Whirlwind ngunit isa lamang itong clone.
Lumabas na ang apat habang pinapalibutan si Lee at gumamit si Kigiri ng Vanishing Smoke Prison. Napagtanto ni Lee na yun ang tinutukoy sa kanya ni Kiba na smoke screen at wala siyang makitang mga kalaban. Biglang iniwan ni Rinji ang tatlo at naalala ni Lee ang mga tinuro sa kanya ni Guy at bigla na lamang niya na nararamdaman ang mga kalaban at sinuntok si Kiho. Hindi mahanap ni Kiho si Lee at sinipa siya ni Lee at gumamit si Lee ng Severe Leaf Hurricane kay Kiho pati binagsak nito si Kaho sa dagat. Dahil nakita nila na ang nasa smoke screen na lamang ay ang mga kalaban kaya gumamit na si Tenten ng Rising Dragon Control at pinagbabato ang sandata ni Tenten sa smoke screen at nagsitakbuhan sina Kigiri at Nurari kaya nagkabunggan ang mga ito. Nagbato ng kanay si Tenten na may bomba kaya sumabog sa dalawa ang mga ito. Umatake na rin si Kiba sa tatlo at gumamit si Akamaru ng Dynamic Markang at akala ni Kigiri na mawawala ang amoy ang ihi ni Akamaru kaya gumamit ito ng Vanishing Smoke Prison ngunit alam pa din ni Kiba kung nasaan ang tatlo dahil kahit na ang gas na ginagamit nila ay hindi mawawala ang amoy at gumamit na si Kiba ng Fang over Fang. Ginamit ni Gozo ang Crystal ni Gurren upang ipang-atake ngunit nakaiwas ang tatlo at pinalabas ni Sai ang kanyang tigre upang atakihin si Gurren ngunit prinotektahan ni Gozo. Sumugod si Gurren at gumamit ng clone si Naruto at natalo ni Gurren ang mga clone ni Naruto at natalo din ni Gozo ang tigre. Umatake si Gurren kay Kakashi ngunit nasangga ito ni Kakashi at balak ni Naruto na tulungan ito ngunit pinigilan ng crystal ni Gurren. Gumamit ng Chidori si Kakashi kaya umatras si Gurren. Umatake si Gurren ngunit nasasangga ito ng tatlo at hinihintay ni Kakashi si Shino at nakahanda na ang mga insekto ni Shino na tatalo kay Gurren. Gumamit ng clone si Naruto ngunit natatalo ni Gurren at tumalsik si Naruto. Umatake si Gurren kay Kakashi ngunit nakakaiwas ito at kinakalaban naman ni Gozo ay si Sai ngunit nakakaiwas si Sai. Tumakbo si Sai kaya hinabol ni Gozo at nahuli ng mga ahas ni Sai si Gozo kaya hindi siya makagalaw. Umatake si Gurren ngunit nasasangga ito ni Kakashi at gumamit naman si Gurren ng Burst Crystal Falling Dragon kaya gumamit si Kakashi ng Chidori upang masira ang mga dragon at biglang may tumusok kay Kakashi na crystal sa likod niya kaya nahulog si Kakashi sa lawa. Nasisira ni Gozo ang ibang ahas ngunit lalo lamang itong dumadami. Habang naggagala si Toby ay naruroon siya sa may lawa na kinaroroonan ng silang team at nakita rin ni Toby si Rinji na nagtatago. Umatake na ulit si Gurren ngunit prinotektahan ni Shino si Kakashi at nasira ang mga crystal ni Gurren sa mga insekto nito. Akala ni Gurren na walang kwenta ang insekto ni Shino sa kanya kaya umatake na si Shino at ginawang crystal ni Gurren ang mga insekto ngunit hindi ito tumalab sa mga insekto at nasira nila ang crystal. Gumamit ng clone si Naruto sa likod ni Gurren at gumamit ng Rasengan ang lahat at hindi makagalaw si Gurren dahil nakapalibot sa kanya ang mga insekto ni Shino. Inatake ni Shino si Gurren at ininform ni Shino na nakasil na ang crystal style nito kaya umatake na si Naruto ngunit naiwasan lahat ni Gurren ang lahat ng Rasengan. May ginamit si Gurren at nakita ito ni Gozo. Papatayin na ni Sai si Gozo ngunit biglang ngumiti si Gozo at nasa likod si Gozo habang clone lamang ang ginapos ni Sai kaya si Sai ay natalo. Inatake ni Naruto ang crystal ni Gurren gamit ang kanyang Rasengan ngunit kahit na masira niya ito ay bumabalik lamang sa dati. Sumugod si Kakashi gamit ang Chidori at inatake ni Shino si Gurren at sabay na umatake si Kakashi dito ngunit prinotektahan ni Gozo si Gurren. Umatake si Gozo sa mga insekto at kinuha nito si Gurren at nilayo kina Kakashi. Pinalakas ni Kakashi ang kanyang Chidori at nadurog si Gozo kaya umalis na rin si Gurren sa labanan. Balak ulit nilang hanapin si Gurren at umalis. Hinati ni Yamato silang apat sa dalawang grupo at si Lee at Tenten ang magpoprotekta sa silang team at silang dalawa ni Kiba ay tutulong kay Kakashi sa pakikipaglaban kay Gurren. Nagkaroon ng reaksyon ng Juso nila kaya napagtanto nila na nasa baba na nila ang Three Tails at ginamit na nila ang bind ng kanilang Four Corner Silang Barrier. Biglang sumugod na si Rinji sa silang team at naramdaman ito ng apat ngunit sumagot si Shizune na mag-concentrate sila. Naruroon na sina Lee at gumamit ng Leaf Hurricane kay Rinji at biglang umalis si Rinji. Pumunta si Kabuto kay Yukimaro at nanghihina na si Gurren. Naririnig ni Gurren ang grass whistle ni Yukimaro at naaalala na ni Gurren na siya ang pumatay sa nanay ni Yukimaro kaya pumunta ito kay Yukimaro habang nag-grass whistle si Yukimaro.
Biglang nasa likod ni Guren si Kabuto at in-inform ni Kabuto dito na sinisimulan na ng Konoha na silang Three Tails at gagamitin nila si Yukimaru upang makontrol ang Three Tails at sisirain ang kanilang barrier. Binantaan ni Kabuto si Guren na sasabihin niya kay Yukimaru na si Guren ang pumatay sa kanyang nanay kung hindi ni Guren ginawa ang mga utos ni Orochimaru. Dinala na ni Guren si Yukimaru at napagtanto ni Kabuto na tama si Orochimaru dahil magkakaroon ng pagmamahal si Guren kay Yukimaru at napredict ni Orochimaru na pagtataksilan siya ni Guren at hindi susunod sa utos niya. Nakarating na sina Guren malapit sa Three Tails kaya ibibigay na ni Kabuto ang gamot ngunit nagtatago si Yukimaru dito dahil ayaw ni Yukimaru na inumin ito. Hinila ni Kabuto si Yukimaru at binigay ang gamot at dahil sa sobrang daming gamot ang binigay ni Kabuto ay pinigilan ito ni Guren. Humingi pa ng isang pagkakataon si Guren kay Kabuto na siya na ang pipigil sa Konoha at may naisip si Kabuto na may iba pang paraan na hindi ginagamit si Yukimaru ngunit mayroon itong kondisyon at kung nag-fail si Guren ay hindi si Kabuto magdadalawang isip na gamitin si Yukimaru. Tinanong ni Guren kung anong plano kaya sumagot si Kabuto na sasabihin niya ito kay Rinji at sumunod na lamang ito sa instructions ni Rinji. Iniwan ni Kabuto si Yukimaru sa ligtas na lugar at umalis. Dumating na si Rinji kay Guren at tinanong ni Guren ang plano. In-inform ni Rinji kay Guren na ayon kay Kabuto, may dalawang tao na nagbabantay sa cell. Ang isa ay isang weapon user at ang isa ay taijutsu user kaya napagtanto ni Guren na kailangan nila ng decoy upang magtagumpay sila at balak ni Guren na siya na ang bahala sa dalawang nagbabantay kaya siya na ang magiging decoy at mag-focus si Rinji sa pagsira ng cell. Nararamdaman ni Lee na may kalaban at umatake si Guren ngunit nasangga ni Tenten. Lumabas na si Guren at ginamit na nila ang lock ng Four Corner Silang Barrier. Umatake si Tenten kay Guren ngunit nasasangga ito at sinipa ni Lee si Guren ngunit nilagyan ni Guren ng kristal ang buo niyang katawan. Sabay na umatake sina Lee at Tenten ngunit nasangga ni Guren parehas. Pinatalsik ni Guren si Tenten at sinipa si Lee. Gumamit ng Crystal Dragon si Guren at nagagambala si Ino kaya medyo nawawala ang barrier ngunit ayon kay Shizune na hindi pa ito sira kaya kailangan ni Ino na mag-concentrate upang mabalik ito. Gumamit ng apoy si Tenten kaya napaso si Guren at nahulog sa lawa ang dalawa. Umatake na si Rinji at gumamit si Naruto ng Cold Water Pistol kaya napigilan si Rinji. Sumugod si Guren sa seal at umatake si Shino ngunit hindi tumatalab kaya nagulat si Ino at tuluyang nasira ang barrier. Nakasalubong ni Kakashi sina Yamato at in-inform ni Yamato kay Kakashi na natalo na nila ang diversionary team ng mga kalaban at tumakbo ang mga ito kaya naghati sila sa dalawang grupo at pinoprotektahan ni Lee at Tenten ang silang team. In-inform ni Kakashi kay Yamato na nakataka si Guren sa kanila kaya inutos nito kina Yamato na magmadaling pumunta sa silang team. Lumabas na ang Three Tails at hindi na nila kayang panatilihin ang barrier. Nagwawala ang Three Tails at lumakas ang alon. Dahil nagtagumpay sila na sirain ang seal ay umatras na sina Guren ngunit hindi hahayaan ni Shino at pinasabog ni Rinji ang mga insekto. Umatake ang Three Tails kina Guren at Naruto kaya tumalsik silang lahat. Nakita ni Yukimaru si Guren at lumapit ang Three Tails dito. Aatakihin ng Three Tails si Guren at pinigilan ito ni Yukimaru. Nagising na si Guren at nakita ang Three Tails sa likod niya kaya umatras ito at hinahanap si Yukimaru. Pinapamadali ni Yukimaru na umalis na si Guren sa may Three Tails at nawala na ang kapangyarihan ni Yukimaru kaya umatake na ang Three Tails kay Guren ngunit nakaiwas ito at pumunta kay Yukimaru. Biglang dumating si Rinji at umatake ang Three Tails sa tatlo kaya prinotektahan ni Guren si Yukimaru. Dahil napigilan na nila na masil ang Three Tails ay kukunin na ni Guren si Yukimaru at aalis. Sinaksak ni Rinji si Guren dahil ito ang kailangan nila para matrigger ang tunay na kapangyarihan ni Yukimaru at lumalapit sa kanila ang Three Tails. Biglang kinuha ni Rinji si Yukimaru at tumamba si Guren kaya tumalsik si Guren sa atake ng Three Tails. Nag-aalala si Yukimaru kay Guren at dumadami ang dugo ni Guren na lumalabas sa sugat niya at biglang naalala ni Yukimaru ang pagkamatay ng kanyang nanay. Palapit na ulit ang Three Tails sa kanila at in-inform ni Rinji kay Yukimaru na wala na sa kondisyon si Guren na gumalaw kaya kailangan nito na pigilan ang Three Tails. Biglang umatake ang Three Tails ngunit sumablay ito at kinumbinsi ni Rinji si Yukimaru dahil kung walang gagawin si Yukimaru ay mamamatay si Guren.
Dahil ayaw ni Yukimaro na mamatay si Gurren ay biglang lumakas ang kapangyarihan ni Yukimaro at tumigil ang Three Tails. Dumating na sina Kakashi kina Naruto at tinanong kung ano ang ilaw na iyon kaya sumagot si Naruto na ito ay si Yukimaro kaya umalis na si Naruto at ininform ni Kakashi kay Sai at Shino na kailangan nilang protektahan ang bata na kumokontrol ng Three-Tailed Beast at sinundan nila si Naruto. Nawala na ang kapangyarihan ni Yukimaro at umatake na ulit ang Three Tails kaya muntikan nang mahulog si Yukimaro at umakyat. Umatake na ulit ang Three Tails ngunit ligtas si Yukimaro at prinotektahan si Gurren. Umatake ang Three Tails at nakaiwas ang dalawa. Pinapa-atras ni Gurren si Yukimaro at gumamit si Gurren ng Crimson Fruit at kinulong si Yukimaro at pumunta si Gurren sa Three Tails. Nakakaiwas si Gurren sa atake ng Three Tails at balak nitong ilayo ang Three Tails kay Yukimaro. Nakarating na sina Naruto at umiwas sina Kakashi sa atake ng Three Tails. Sumusugod pa din si Naruto kahit inaatake na siya ng Three Tails at hinahanap si Yukimaro. Gumamit ng Wild Dance of Shuriken si Gurren ngunit hindi tumatalab sa Three Tails. Tina-target ng Three Tails si Yukimaro ngunit hindi ito hahayaan ni Gurren at lumapit sa Three Tails. Biglang nawala ng malay si Yukimaro at gumamit ng Crystal Dragon si Gurren ngunit madali lamang nasira ito ng Three Tails. Gumamit ng Crystal Wall 8 formation si Gurren at nakita ni Naruto si Gurren pati na si Yukimaro. Pumunta si Naruto kay Yukimaro at napansin ito ni Gurren at nasira ng Three Tails ang Crystal. Gumamit ng clone si Naruto upang protektahan si Yukimaro at tinanggal ni Gurren ang crystal na papalapit kina Yukimaro. Sumugod si Naruto sa Three Tails at naglabas ng malaking shuriken at binato sa Three Tails pati Rasengan ngunit tumalsik lamang si Naruto. Umatake ulit ang Three Tails kaya nakaiwas si Naruto ngunit lumubog sa lawa si Gurren. Pinalit ni Gurren ang kanyang buhay para sa chakra kaya bigla si Gurren na lumakas at gumamit ng Arrow of Light at inatake ang mata ng Three Tails at gumamit ng Giant Rasengan si Naruto at tinarget din ang mata nito. Nasaktan ang Three Tails at umatras ngunit biglang bumalik ang Three Tails at inatake si Gurren at Naruto. Nasira ang crystal ni Gurren kay Yukimaro at nakita na ni Kakashi si Yukimaro at kinuha si Yukimaro at nakita ito ni Kabuto. Ininform sa lahat ni Kakashi na nawala ang Three Tails sa lawa ngunit hindi pa ito tapos kaya maghihintay sila upang makarecover ang silang team at susubukan ulit ang Four Corner silang barrier. Gayunpaman, hindi nila mapapagalaw si Yukimaro ngayon. Kapag nagkaroon na ito ng malay ay lilipat sila sa mas ligtas na lugar at gumawa ng preparasyon at sa ngayon, hanapin muna nila si Naruto. Inutos ni Kakashi na ang maghahanap kay Naruto ay si Yamato, Sai, Kiba, Hinata at siya at sasama rin si Shizune kung injured man si Naruto. Si Sakura at Ino naman ang magpapagaling kay Yukimaro at ang mga natitira ay magbabantay roon dahil sigurado sila na kukunin nila si Yukimaro. Sinusubukan na nilang hanapin si Naruto at pinapagaling na nina Ino at Sakura si Yukimaro at naghihina na ang mga insekto ni Shino dahil sa chakra ng Three Tails. Nagising si Naruto at naalala niya ang mga nangyari at napagtanto niya na nasa tiyan siya ng Three Tails. Nasa tiyan din ng Three Tails si Gurren at nakasalubong nito si Naruto at inatake si Naruto. Nanghihina na si Gurren kaya hindi siya makaatake at dahan-dahan na lumapit si Naruto kay Gurren. Pumunta na si Rinji sa mga kasamahan niya at nagalit ang mga ito kay Rinji dahil iniwan niya ang mga ito sa labanan kaya ang palusot ni Rinji ay pinatawag siya ni Gurren. Pinagtitingnan ni Rinji ang tatlo at biglang umalis at nagtataka ang tatlo dahil iba ang galaw ni Rinji. Biglang dumating si Kabuto at pinagtitingnan rin ni Kabuto ang tatlo at ininform ni Kabuto sa tatlo na mamamatay sila at ininform nito kay Kiho na may 2 oras na lamang siya na mabubuhay. Tinanong naman ni Kigiri kung ilang oras na lamang ang natitira sa buhay niya at ayaw ni Nurari na mamatay kaya nakiusap sila kay Kabuto na iligtas sila nito. May naisip si Kabuto na paraan ngunit hindi niya iyon gagawin sa kanyang mga kakampi at aalis na sana si Kabuto ngunit pinigilan ng tatlo at nakikiusap sa kanila na gawin ang naiisip ni Kabuto kaya pumayag na si Kabuto. Nagising na si Yukimaro at nawala ang binigay sa kanyang crystal ni Gurren kaya hinanap ni Yukimaro. Nagising si Gurren habang nasa harap niya si Naruto kaya lumayo ito kay Naruto at natimba. Naramdaman ni Gurren na pinagaling ang sugat niya ni Naruto.
Tinanong ni Gurren kay Naruto kung nasaan si Yukimaro kaya sumagot si Naruto na malayo sa kanila si Yukimaro at sila lamang dalawa ang nakain ng Three Tails kanina kaya napagtanto ni Gurren na nasa lawa pa si Yukimaro at sa tingin ni Naruto na nakuha ito ng kakampi ni Gurren o ng kakampi niya. Balak ni Gurren na labanan si Naruto at umalis doon at balak din ni Naruto na gawin ito ngunit may sugat si Gurren at bigla niyang nakita ang maliit na Three Tails sa likod nito at maraming nakapalibot sa kanila. Sumugod ang mga maliliit na Three Tails sa kanila kaya tumakbo ang mga ito ngunit natimba si Gurren kaya tinulungan ni Naruto. Nasa harapan din nila ang mga Three Tails kaya tumalon ang mga ito at gagamit sana si Gurren ng Crystal Style ngunit pinigilan ni Naruto dahil may injury ito kaya tumakbo na lamang ang dalawa. Nahanap na ni Yukimaro ang crystal na binigay sa kanya ni Gurren at napagtanto ni Yukimaro na dahil hindi sira ang crystal ay okay si Gurren. Ginawa na ni Kabuto sa tatlo ang naisip niyang paraan at inutos sa tatlo na kunin nila si Yukimaro sa Konoha at gawin ang lahat ng kinakailangan para magtagumpay at biglang lumakas ang curse mark ng tatlo na para silang nalulula at umalis. Patuloy pa din hinahanap ni Kakashi si Naruto at gumamit si Naruto ng 1,000 clone upang mahanap ang labasan upang makaalis sila doon at nagsimula na sina Naruto na gumalaw at napagtanto rin ni Yukimaro kung nasaan si Gurren at kasama niya rin si Naruto at ininform kina Sakura na nasa tiyan sila ng Three Tails. Tinanong ni Sakura kay Yukimaro kung totoo ba na nasa loob si Naruto ng Three Tails kaya sumagot si Yukimaro ng oo kaya sinabi agad ni Sakura kay Kakashi na ayon kay Yukimaro ay buhay pa si Gurren at sinabi rin ito na kasama niya si Naruto na nakain ng Three Tails. Sigurado si Kakashi na totoo ang sinasabi ni Yukimaro dahil hindi nila mahanap si Naruto kung saan-saan kaya tinanong ni Kakashi kay Yukimaro kung paano nito nalaman na okay si Gurren kaya sumagot si Yukimaro na ginawa para sa kanya ni Gurren ang crystal at kung may mangyari man kay Gurren ay masisira ito ngunit hindi sigurado si Shizune na kahit okay si Gurren ay hindi nila alam kung okay si Naruto. Sumang-ayon dito si Kakashi dahil hindi nila alam ang itsura ng tiyan ng Three Tails at sa tingin ni Kiba na naglalaban ang dalawa sa tiyan nito at tinapos na ang kanilang laban. Para kay Yamato na ang assumptions na iyon ay walang kwenta at kailangan nilang maniwala kay Naruto na buhay pa siya at hanapin ang Three Tails. Nag-volunteer si Yukimaro na hahanapin niya ang Three Tails kaya tinanong ni Kakashi kung kaya ba niya itong mahanap kaya nag-oo si Yukimaro ngunit hindi siya sigurado pero nasisense niya ito. Tinanong ni Kiba kung anong gagawin nila matapos mahanap ang Three Tails kaya sumagot si Shizune na isisil ulit nila ito at susubukan ni Kakashi na iligtas si Naruto habang ginagawa ni Shizune ang pagsil. Dagdag pa ni Kakashi na kung naging marahas ang Three Tails ay isama ni Yamato si Shino kung mahanap man nila si Gurren at Naruto. Si Sai naman ay mananatili roon at magbantay sa taas at ang iba ay magbabantay sa lugar. Naghanda na sila at umalis. Kahit na naghiwa-hiwalay ang mga clone ni Naruto ay naaatake pa rin ng Three Tails at papunta kina Gurren ang mga Three Tails ngunit tumabi ang mga ito dahil may papalapit na mas malaki sa kanila. Gumamit ng hexagonal shuriken si Gurren ngunit hindi ito tumalab at balak na maging decoy ni Naruto para makatakbo si Gurren kaya nagbato ng kanay si Naruto at sumugod ngunit napatalsik siya ng Three Tails. Nasa harapan na ni Naruto ang Three Tails kaya umatake si Gurren dito ngunit napatalsik rin siya nito. Gumamit ng clone si Naruto at binuhat nito si Gurren at tumalon sila sa taas gamit ang clone. May naramdaman si Akamaru na kalaban at umatake si Kiho kay Lee galing sa taas ngunit sumipa si Lee dito. Gumamit si Kiho ng Dark Smoke Sphere at umatake si Tenten sa mga ito ngunit nasangga ni Nurari lahat ng mga kanay at gumamit si Kiho ng Smoke Dragon. Naramdaman ni Yukimaro na nasa baba nila ang Three Tails at maghahanda na sana ang silang team ngunit sinabi ni Yukimaro na naghahanap sila Naruto at Gurren ng lalabasan kahit na wala talaga kaya kung nagbutas sila galing sa labas ay iyon ang magiging labasan nila Naruto. Hindi maintindihan ni Shizune kung anong tinutukoy nito kaya sinuggest ni Kakashi na una muna nilang gawin ay tingnan kung ano ang nasa baba ng lawa at inutos ni Yukimaro na kunin siya ng mga ito ng maraming camellias. Bumaba si Naruto sa baba at nagkaroon ng fog at nakita ni Naruto si Sasuke kaya sinundan ni Naruto ito at nagkakaroon si Naruto ng ilusyon habang kinakalaban si Sasuke. Sumunod si Gurren sa pinuntahan ni Naruto dahil narinig niya na naruroon ito. Nagkaroon din ito ng ilusyon tungkol sa nanay ni Yukimaro at nangako si Gurren na paprotektahan niya ang anak niyang si Yukimaro.
Nakikipaglaban pa rin si Naruto kay Sasuke at sinampal ni Gurren dahil ininform nito na ang nakikita ni Naruto ay isang ilusyon. Lumangoy sina Kakashi at Yamato sa lawa at nakita ang tinutukoy ni Yukimaru na entrance sa dimensyon at kung masira nila ito ay makakagawa sila ng lalabasan ni Naruto. Gumamit ng wood-style jutsu si Yamato at gumamit si Kakashi ng Chidori at narinig ito ni Naruto at nawawala na. Ang fog mula sa labas ngunit naroroon na rin ang mga Three Tails. Gumamit ulit ng Chidori si Kakashi at nasira na ito at binabana ni Sai ang maraming Camellia upang makapasok sa kinaroroonan ni Naruto. Wala nang mapupuntahan pa si Naruto at balak na protektahan ni Gurren si Naruto at pinapaubaya na sa kanya si Yukimaru ngunit ayaw ni Naruto at nakita nila ang mga Camellia at napagtanto nila na ito ay si Yukimaru ngunit umatake ang Three Tails at mahuhulog sila. Gumamit ng clone si Naruto upang maligtas silang dalawa at pumunta sa direksyon na pinaggagalingan ng Camellia kaya sinira na ito ni Naruto at gumamit ng Rasengan. Hindi nila makita sina Naruto at tinanong ni Ino kay Hinata kung wala ba siyang nakikita kaya sumagot si Hinata nang wala siyang nakikita. Maghahanda na sina Shizune dahil mukhang gising na ang Three Tails at inutos ni Kakashi kay Sai na dalhin si Yukimaru sa ligtas na lugar. Hindi pumayag si Yukimaru dahil hindi siya aalis hanggat wala si Gurren kaya sumagot si Sakura na magiging okay si Gurren pati si Naruto kaya pumayag na si Yukimaru na sumama at umalis. Sinimulan na ng silang team ang four-corner silang barrier na bind at dinala na sa may Three Tails. Biglang dumating ang mga kalaban sa kinaroroonan ni Sai at gumamit ng Dark Smoke Sphere si Kiho kaya tumakbo papalayo sina Sai. Inutos ni Sai kay Yukimaru na manatili lamang si Yukimaru doon at sumugod na si Sai sa mga kalaban. Nakakaiwas si Sai sa Dark Smoke Sphere at nakita ni Sai na may nagtatago sa puno ng biglang nasa harapan na niya si Nurari kaya umatras ito. Nagbato ng kanay si Sai ngunit nasangga ito ni Nurari at gumamit si Nurari ng Water Shield Shot at inatake ito ni Sai ngunit nakuha lamang ang sandata niya at nakaiwas. Gumamit ulit si Nurari nito kaya tumalsik sa puno si Sai at hindi na makaalis at gumamit si Kiho ng Dark Smoke Sphere at biglang naruroon si Kigiri kay Yukimaru. Pumunta ang tatlo kay Rinji kasama si Yukimaru at tinanong ni Kigiri kung nasaan si Kabuto ngunit naramdaman nila na wala si Kabuto kaya aalis na sila dahil hindi na sila susunod kay Rinji. Inasar ni Rinji ang tatlo kaya gustong labanan ng tatlo si Rinji kaya natawa ito. Biglang may nangyari sa tatlo at ininform ni Rinji sa kanila na may side effects ang kanilang pagkuha ng malakas na kapangyarihan at mamamatay sila ngunit mayroong gamot na ginawa si Kabuto kaya ibibigay lamang ito ni Rinji sa kanila kapag pinangako nila na hindi nila pagtataksilan si Orochimaru. Nag-okay ang tatlo at hiningi ang gamot kaya binigay na ito ni Rinji. Inutos ni Rinji kay Yukimaru na gagawin nila ulit ang pagkontrol sa Three Tails ngunit ayaw ni Yukimaru dahil sumasakit ang ulo niya kapag iniinom ang gamot ngunit gagawin pa rin nila ito kahit ayaw ni Yukimaru at pumayag si Yukimaru ngunit huling beses na ito. Biglang lumakas ang alon at akala nila ay Three Tails ngunit hindi at may ipinadalang mensahe si Sai sa kanila. Napagtanto ni Kakashi na nag-level up ang kakampi ni Gurren at inatake si Sai. Tinanong ni Kakashi kung may natanggap na ba silang mensahe kina Kiba ngunit sumagot si Yamato nang wala. Nakaligtas sina Kiba, Lee at Tenten sa atake ng mga kalaban kaya pupunta na sila kina Kakashi upang i-inform na lumakas ang mga ito. Ininform ni Shino sa kanila na nasa trap na sila ng mga kalaban at inutos ni Kakashi na protektahan ang silang team. Gumamit ng Dark Smoke Sphere at Water Shield Shot sina Kiho at Nurari at gumamit si Yamato ng Giant Forest upang maprotektahan ang seal. Umatake si Kiho kay Yamato at gumamit si Yamato ng Giant Forest upang masangga ito. Umatake si Nurari kay Shino ngunit naiiwasan ito at pinalabas ni Shino ang kanyang insekto. Nagbato ng shuriken si Kakashi ngunit tumatagos kay Kigiri at sinipan nito si Kakashi ngunit nakailag ito at sinaksak ni Kakashi si Kigiri. May naramdaman si Akamaru at nakita nila si Sai na walang malay. Ininform ni Yukimaru na lalabas na ang Three Tails kaya ibibigay na ni Rinji ang gamot at binigay ang lahat kaya kinain ni Yukimaru ang lahat. Nagkaroon na ng malay si Gurren at ginising nito si Naruto. Isa lamang pala na clone ang nasaksak ni Kakashi kaya gumamit si Kigiri ng maraming clone at nagkunwari si Nurari na nasasaktan siya sa insekto ni Shino ngunit nakikiliti lamang siya. Umatake galing sa ilalim si Nurari at nasuntok si Shino at pinagsisipa.
Nakakaiwas si Kiho sa atake ni Yamato at gumamit ng Arise Smoke Dragon kaya nasasaktan si Yamato at nalaman na ni Kakashi na iba na ang mga ito kaysa dati. Nagwawala na ang Three Tails at hindi na nakakaya ni Ino at ginamit ulit ni Yukimaru ang kapangyarihan niya upang makontrol ang Three Tails kaya nakita ito ni Naruto. Biglang lumabas si Katsuyo sa mga balikat ng Silang Team at sinabi ni Katsuyo sa kanila na nag-aalala si Tsunade sa pagiging epektibo ng Silang Jutsu laban sa Tailed Beast at pinadala siya roon para mabigyan sila ng chakra para sa Silang Jutsu at binigyan na ni Katsuyo ng chakra ang 4. Tinanong ni Kiba kay Sai kung inatake rin ba siya ng mga ito kaya nag-oo si Sai at kinuha nila si Yukimaru. Nakita nila ang smoke screen ng kalaban kaya susugod na sana sila ngunit pinigilan ni Tenten dahil maaaring kapag pumasok sila sa smoke ay baka magkasakitan lamang sila doon kaya sumang-ayon si Kiba dahil kahit ang pang-amoy ni Okamaru ay walang magagawa at sinuggest ni Sai na maghintay na lamang sila. Nahihirapan si Kakashi na kalabanin si Kigiri at patuloy na umatake si Kigiri ngunit nakakaiwas si Kakashi at dahil sa dami ng atake nito ay hindi na makaiwas si Kakashi at nasunog. Gumamit ng Binding Smoke Prison si Kigiri at ginapos si Kakashi. Tinanggal na ni Kigiri ang clone niya at lumapit kay Kakashi ngunit clone lamang pala ito ni Kakashi at lumitaw ito sa likod ni Kigiri at gumamit ng Chidori. Gumamit ng Wood-style Jutsu si Yamato upang makatakas sa atake ni Kiho at umatake ulit si Kiho gamit ang Smoke Dragon. Gumamit si Yamato ng Hand of Waves kaya nawala ang Smoke Dragon at inatake na nito si Kiho. Umatake ng umatake si Nurari ngunit nakakaiwas si Shino at umatake ng sabay ang dalawa pero parehas na nakaiwas. Ininform ni Nurari kay Shino na may 3 siyang kamay kaya sinuntok ito ni Nurari si Shino. May kinalat si Nurari sa tubig at pagkaapak ni Shino dito ay hindi siya makaalis. Gumamit ng Spindle Formation si Shino at akala ni Nurari na walang kwenta ito ngunit tumalab sa kanya kaya natalo na si Nurari. Natalo na nilang 3 ang mga kalaban at dumating na rin si Kiba. Inutos ni Kakashi sa lahat na pumunta sila sa Silang Team para tulungan sila at ibabalik nila at paprotektahan si Yukimaru ngunit ang una muna nilang gagawin ay tingnan kung anong ginagawa ng Silang Team dahil nasa mahirap na laban sila. Biglang may nangyayari kay Nurari at may ginawa kay Kiho at Kigiri. Nanghihina na si Yukimaru at naiinis si Rinji dahil hanggang doon na lamang ang kapangyarihan ng Three Tails at balak na may itulok si Rinji kay Yukimaru at mamamatay si Yukimaru kapag tinurok ni Rinji ito ngunit dumating na si Guren at inatake si Rinji kaya umiwas ito. Ginigising ni Guren si Yukimaru kaya nagising na ito. Balak ni Rinji na sabihin ang tungkol kay Guren at sa nanay ni Yukimaru kaya pinapatahimik ni Naruto ngunit sinabi pa rin ni Rinji kay Yukimaru na si Guren ang pumatay sa nanay niya at gusto ni Rinji na kamuhian ni Yukimaru si Guren at ilabas ang galit sa Three Tails kaya nainis si Naruto at sinuntok si Rinji. Prinotektahan ni Naruto si Guren dahil naniniwala si Naruto na gusto ni Guren na protektahan si Yukimaru kaya si Yukimaru ay hindi nagalit kay Guren at nangako ang dalawa na hindi sila maghihiwalay. Inatake ni Rinji ang dalawa ngunit prinotektahan ni Naruto at nasugatan ito ngunit nasugatan rin niya si Rinji ngunit isa lamang pala itong disguise at si Kabuto pala ito at nainis si Naruto dahil si Kabuto ang may pakana ng lahat. Pilit na tumatakas ang Three Tails sa barrier ngunit hindi siya makalabas at pupunta na sana sina Kakashi sa Silang Team ngunit biglang naging halimaw ang 3 at nag-combine. Umatake ang halimaw kaya lumangoy ang lahat sa lawa. Tinanong ni Guren kung anong nangyari kay Rinji kaya sumagot si Kabuto na naging koleksyon na niya si Rinji dahil para kay Kabuto si Rinji ay hadlang at balak ni Rinji na agawan siya ng pwesto kay Orochimaru. Umatake si Naruto kay Kabuto at nasipa niya ito. Patuloy ang dalawa na naglaban at inutos ni Naruto kay Guren na umalis na ito kasama si Yukimaru at protektahan. Umalis na si Guren at balak ni Kabuto na habulin sila ngunit pinigilan ni Naruto. Gumamit ng Dead Soul Jutsu si Kabuto at binato ang scroll kay Guren at biglang lumabas si Rinji. Umatake si Rinji ngunit nakaiwas si Guren at gumamit ng Crimson Fruit si Guren upang hindi makaalis doon. Sumugod na si Rinji at crystallized ni Guren ang paa nito ngunit nasira ni Rinji at may mga dumating na mga paniki. Napapalibutan si Guren ng mga paniki at kahit na gumawa si Guren ng Crystal Blade ay nasisira ng mga paniki. Sinira din ni Rinji ang Crimson Fruit at duguan si Guren.
Umatake si Rinji kay Yukimaro ngunit prinotektahan ni Guren ito at lumapit kay Rinji at hinawakan ang kamay upang hindi na nito makontrol ang mga paniki. Crystallize ni Guren ang sarili niya pati si Rinji at babagsak na ito ngunit tinutulak ni Yukimaro upang hindi masira ang crystal. Hindi na kaya ni Yukimaro na itayo ito at nadulas papuntang lawa at nasira ang crystal. Dahil galit si Yukimaro ay nilabas niya ulit ang kanyang kapangyarihan at biglang lumakas ang Three Tails at nasira ang seal kaya tumalsik ang Sealing Team. Nakakaiwas si Kakashi sa atake ng halimaw at gumamit si Yamato ng Wood-style Jutsu sabay na gumamit si Kakashi ng Chidori nang biglang inatake ng Three Tails ang halimaw kaya lumayo palayo sina Kakashi at Yamato at natalo ng Three Tails ang halimaw. Papalapit ang Three Tails kay Yukimaro at inutos ni Kakashi sa iba na hanapin ang Sealing Team at iligtas sila. Naruroon na ang Three Tails kina Yukimaro at pinipigilan ni Naruto si Yukimaro ngunit hindi makalapit si Naruto at hindi rin siya marinig nito. Pilit pa ding lumapit si Naruto kay Yukimaro ngunit napatalsik lamang siya at nawalan ng malay. Nanghihina na rin si Yukimaro at umatake ang Three Tails kung saan-saan. Pilit pa ring tumayo si Naruto at umalis na si Kabuto. Gumamit ng clone si Naruto upang pigilan ng Three Tails at gumamit sila ng Rasengan ngunit madali lamang napabagsak ng Three Tails ang mga clone ni Naruto. Nag-summoning Jutsu si Naruto at nilabas sina Gamekichi at Gametotsu. Inutos ni Naruto na maghanda si Gametotsu sa Toad Water Pistol ngunit pinigilan ni Gamekichi dahil ang kalaban nila ay nakatira sa lawa at kahit napalakasin ni Naruto gamit ang Wind Style ang Water Style Jutsu katulad ng Toad Water Pistol ay walang magiging epekto sa Three Tails. Ang kailangan nila ay Earth Style upang matalo ang Water Style at biglang may naisip si Naruto at kung mayroon silang Fire Style ay mapapalakas niya ito gamit ang Wind Style. Ininform ni Gamekichi na nakakagamit siya ng Fire Style ngunit biglang naisip ni Naruto na hindi matatalo ng Fire Style ang Water Style. May naisip si Gamekichi at kung ang Water Style ay mas malakas sa Fire Style kaya gagawa sila ng mas malakas na apoy upang ang tubig ay mag-evaporate. Inutos ni Gamekichi kay Gametotsu na bumalik sa kanilang village at inumin ang lahat ng kaya niya na Toad Oil at mayroon lamang siyang 1 minuto at ibabalik niya agad doon si Gametotsu. Bumalik na si Gametotsu at nagets na ni Naruto ang naisip ni Gamekichi dahil kung ang langis ang ginamit imbes na tubig sa Toad Water Pistol ay ang langis ay kakalat kaya lalagyan nila na langis ang Fire Style ni Gamekichi at sumang-ayon si Gamekichi at hindi na nila kailangan na magpraktis dahil parehas lamang na timing ang gagamitin nila katulad ng sa Toad Water Pistol. Sinama na ni Naruto si Gametotsu at nasa tiyan na lahat nito ang langis. Gumamit ng Toad Flame Bombs ang dalawa at sinamahan ni Gamekichi ng apoy ang langis kaya natalo ang atake ni Three Tails at nasusunog ito kaya dahil naiinitan ng Three Tails ay lumangoy pababa ito at tumakas, natapos na rin ang kapangyarihan ni Yukimaro at kinuha ni Naruto ito. Tinanong ni Naruto kay Sakura kung kamusta si Yukimaro kaya sumagot si Sakura na inaalagaan ni Shizune at ng iba si Yukimaro. Nakikita ni Hinata na nagkaroon ng pinsala ang chakra network ni Yukimaro at sabi ni Shizune na kahit na may treatment ay imposible na ibalik agad ito sa normal at ang kapangyarihan para makontrol ang Three Tails ay nakakapinsala sa katawan ni Yukimaro. Tinanong ni Kakashi na ang Jutsu ang nakapagpababa sa buhay ni Yukimaro kaya sumagot si Shizune ng oo at hindi siya makakasigurado hanggang sa magsagawa sila ng malalim na examination ngunit maaaring wala ng kapangyarihan si Yukimaro na mayroon siya dati. Tinanong ni Naruto kay Shizune kung okay ba si Yukimaro kaya sumagot si Shizune na mabubuhay si Yukimaro at natutulog pa din ito. Ininform na ni Katsuyo ang lahat na nangyari kay Tsunade at inutos ni Tsunade na pabalikin na sa Konoha ang lahat dahil imposible na ituloy pa nila ang misyon. Ngayon na wala na ang kapangyarihan ni Yukimaro ay wala nang magagawa si Orochimaru sa Three Tails kaya atras muna sila at gagawan ng panibagong plano ngunit nag-aalala si Katsuyo dahil hindi lamang si Orochimaru ang may balak na kumuha sa Three Tails kundi pati na ang Akatsuki at alam ito ni Tsunade ngunit mahihirapan din sila na kuhanin ang Three Tails kaya magpapadala agad si Tsunade ng ninja na papalit kina Kakashi kaya sinabi na ito ni Katsuyo kina Kakashi. Ininform na ni Kakashi sa lahat na may bagong utos si Tsunade at tatapusin na nila ang kanilang kasalukuyang misyon at ang utos ay bumalik agad sa Konoha. Tinanong ni Kiba kung okay lamang ba na iwan ang Three Tails kaya sumagot si Yamato na may papalit sa kanilang ninja kaya aalis na sila doon ng bukas ng umaga.
Sa may ilalim ng lawa ay buhay pa si Gozo at Gurren at niligtas ni Gozo si Gurren. Nagising si Yukimaro at umiilaw ang kristal na binigay ni Gurren kay Yukimaro at nung nagising si Naruto ay wala na si Yukimaro sa kama nito kaya lumabas si Naruto. Habang hinahanap ni Naruto si Yukimaro sa labas ay may narinig siyang grass whistle kaya pinuntahan ni Naruto ito. Hindi mahanap ni Naruto si Yukimaro nang biglang umiilaw ang kristal na kay Yukimaro at nakita ni Naruto na wala ni isang crack ang kristal kaya napagtanto ni Naruto kung nasaan si Yukimaro. Nung nag-umaga ay nagulat ang lahat dahil nawala si Yukimaro ngunit hindi na nag-aalala si Naruto kay Yukimaro. Balak ng iba na hanapin si Yukimaro ngunit hindi sumang-ayon si Shino dahil wala na ang kapangyarihan ni Yukimaro na kontrolin ang Three Tails kaya hindi nabanta sa kanila ito at sumang-ayon si Kakashi dahil wala na silang obligasyon na hanapin si Yukimaro. Nagtataka ang iba dahil hindi na nag-aalala si Naruto kay Yukimaro at dumating na ang mga anbo na papalit kina Kakashi. Akala ni Orochimaru na magugulo nila ang Akatsuki at tinanong nito kay Kabuto kung namatay ba si Gurren kaya sumagot si Kabuto ng oo. Nag-aalala si Kabuto tungkol kay Yukimaro ngunit sinabi ni Orochimaru na nawala na ang kapangyarihan nito at biglang naubo si Orochimaru. Kukunin na ni Kabuto ang gamot at sa tingin ni Kabuto na ang host body ni Orochimaru ay nasa limit na at malapit nang makuha ni Orochimaru ang katawan ni Sasuke. Naramdaman ni Naruto na tinitingnan sila ni Gurren at masayang nagsama si Yukimaro, Gurren at Gozo. Pumunta na sa lawa ang mga anbo at nagkaroon ng fog nang biglang dumating si Deidara sa dalawang anbo kaya umatras ang dalawang ngunit may clay sa balikat ng dalawang anbo at sumabog. Lumipad na si Deidara papuntang lawa at nagbaba ng clay kaya sumabog ang buong lawa. Lumabas na ang Three Tails at pinaubaya ni Deidara kay Toby ang pagtalo sa Three Tails. Umatake na ang Three Tails ngunit tumatakbo lang si Toby. Napalubog ng Three Tails si Toby sa lawa at nagbato sa lawa si Deidara ng kanyang clay kaya napansin ito ni Toby kaya dali-dali siyang lumangoy at sumabog na sa Three Tails ang clay ni Deidara. Naramdaman ni Katsuyu na nakarating na sa Land of Fire sina Naruto at pinababalik na ni Tsunade si Katsuyu. Natalo nila Deidara ang Three Tails at nagtataka ang mga anbo dahil late ang mga anbo na pumunta sa lawa. Dinala na nina Deidara ang Three Tails at malapit na sina Naruto sa Konoha.